ang simula at pagbagsak ng Sparta. Kapag Spartans ang pinag-uusapan, agad mong naiisip ang matatapang at magigiting na mga sundalo at mandirigma nito. Sa sobrang lakas nila, halos imposible silang talunin sa digmaan. Pero bigla ka nalang mapapaisip, paano nga nagsimula ang Sparta? At kung ganoon ito kalakas, paano ito bumagsak? Ayon sa Greek mythology, nagmula ang pangalang Sparta kay Lacedaemon, ang kinikilalang founder nito. Si Lacedaemon ay anak ng isang babae sa pangalang Thyete at ng Greek god na si Zeus. Ayon sa kwento, pinakasalan ni Lacedaemon ang anak ni Eurotas na si Sparta at dito nagmula ang pangalan ng syudad. Ang mga Spartans ay nahahati sa dalawang grupo, ang mga Spartiates na full citizens at ang Pericus. Pericus na hindi full citizens pero malayang nakakagalaw. Karamihan sa mga Spartiates ay nagiging sundalo lalo na pag lalaki, habang ang Pericus naman ay ang mga mangingisda, manufacturer, sailors at iba pang importanteng trabaho sa isang society. Pero may pangatlo pang uri ng tao sa Spartan society at ito ang mga Helots. Ang mga Helots ay ang mga taong nagsasagawa ng mga mabibigat na trabaho sa Sparta. Wala silang kalayaan na mayroon ng periko at karamihan sa kanila ay naatasan na i-cultivate ang mga lupain ng Spartans. Sa madaling salita, ang ekonomiya ng Sparta ay nakadepende sa mga perikoy at trabaho ng Helots at bilang kapalit nito, pinoprotektahan sila ng mga mandirigmang Spartiates. Gaya ng sabi ko nung una, pinakanakilala ang Sparta para sa galing nila sa pakikidigma at ito ay natutunan ng mga sundalo nila sa Agoge system. Ang Agoge system ay isang sistema ng educational at military training programs sa Sparta kung saan lahat ng mga lalaking Spartan ay obligadong sumali dito. Layunin ng sistemang ito na itanim sa utak ng mga sundalong Spartans na ang pinakamahalagang bagay sa kanilang buhay ay ang pananatiling tapat sa Spartan Empire at mas mahalaga pa ito kaysa sa pera, kapangyarihan at pati na rin sa iyong pamilya. Pagkatapos ipanganak ang mga sanggol na lalaki, agad silang ibinibigay sa mga Spartan elders upang i-check kung may mga pisikal na depekto ang mga sanggol at kung kaya ba nitong sumailalim sa Agoge system. Kung may makita ang mga elders, iiwan nila ang sanggol sa tuktok ng bundok at hahayaang mamatay ito doon. Sa katunayan, may ilang kwento pa nga na nagsasabing hindi lang nila iniiwan ang mga sanggol, tinatapon pa nila ito mula sa tuktok ng Mount Tayutos. Pero ayon sa mga panibagong research, malaki daw ang tsansa na kwento-kwento lang ito at inaalagaan pa rin ng mga Spartans ang kanilang mga lalaking anak kahit hindi sila pwedeng maging sundalo. Alin sa tingin mo ang totoo? Magsisimula ang training ng mga Spartans sa murang edad na 7 years old. Kukunin sila mula sa kanilang mga pamilya at ilalagay sa mga barracks upang sumailalim sa matinding physical conditioning at military training. Ang mga batang ito ay sasailalim sa training sa loob ng isang dekada hanggang sa maging 18 years old na sila at maging opisyal na miyembro ng Spartan Army. Kapag isa ka ng ganap na Spartan soldier o hoplite, dito mo na isusuot ang sikat na uniform ng Spartan Army. May suot silang pulang cloak na tinatawag na phoenikis at may bronze armor sa kanilang mga paa at braso. Lahat sila ay may dalang malaking bilog na bronze at leather na shield na tinatawag nilang hoplon. Ginagamit nila itong pangdepensa mula sa atake ng mga kalaban. Para naman sa kanilang weapon, may wooden spear sila na may napakatalas na bronze tip na may taas na 2 hanggang 3 meters. Ang spear na ito ay nilalagay nila sa ibabaw ng kanilang balikat upang makayanan nilang makatago sa likod ng kanilang hoplon habang inaatake ng spear ang kanilang mga kalaban. Kung sa gitna ng labanan ay mabibitawan ng isang sundalo ang kanyang spear, may dala pa siyang isang maikling espada na tinatawag nilang Xiphos. Walang duda na ang Spartan Army ay isa sa pinakamatatapang at magagaling na sundalo sa kasaysayan. Paulit-ulit nila itong pinatunayan sa bawat giyera, pero lalo na sa Battle of Thermopylae. Noong 480 BC, nilusob ni Xerxes at ng kanyang Persian army ang Greece. Ginawa niya ito upang ipagpatuloy ang plano ng kanyang ninuno na si Darius I. Noong una pa lang ay tagilid na ang labanan para sa mga Spartans. Nasa 7,000 na sundalo lang ang bumubuo ng kanilang puwersa habang nasa 180 hanggang 200,000 ang puwersa ng mga Persians. Sa katunayan, ayon sa historian na si Herodotus, umabot pa nga sa millions sa mga Persians. Pero maraming modern historians ang nagsabing hindi ito totoo. Upang masalakay ng mga Persians ang Sparta, kailangan nilang dumaan sa isang makitid na daanan
na tinatawag na Thermopylae. Ginamit ito ng mga Spartans sa kanilang advantage at 300 na sundalo sa kanila ang humarang sa libu-libong Persian sa daanan. Dito nila ipinamalas ang lakas ng kanilang phalanx position. Sa tactical formation na ito, ang bawat sundalo ay tatayo ng balikat sa balikat sa isa't isa, daladala ang kanilang mga shields. Aabot sa 8 hanggang 12 na rows na sundalo ang formation na ito. Maliban sa tibay ng depensang ito, nagagamit din ang matataas na spears ng Spartans sa pag-atake sa mga sumusugod na Persians. Mas napaganda pa ito, lalo na at maikli lang ang dalang espada ng mga Persians, kaya kailangan talaga nilang lumapit sa phalanx formation. Sa pamumuno ni King Leonidas, hindi nakalusot ang mga Persian sa daanan kahit noong nilabas na niya ang kanyang pinakamalalakas na sundalo, ang mga Immortals. Sa kasamaang palad, isang Spartan ang trumaydor sa grupo at sinabihan nito si Xerxes ng tungkol sa daanan na nasa likod ng Thermopylae. Ginamit ito ni Xerxes upang paligiran ang puwersa ni King Leonidas. Kahit dehado na, hindi pa rin umatras sa mga Spartans at lumaban sila hanggang sa huli. Natalo man sila, malaki ang naging epekto nito sa giyera dahil nakuha ng maliit na puwersa ni Leonidas na pigilan ang libu-libong Persians na makadaan sa Thermopylae Pass sa loob ng 3 araw. Nagkaroon ng maraming oras ang Sparta na magplano at maghanda ng depensa laban sa Persians. Ang sakripisyo ni King Leonidas ang rason kung bakit sa huli ay hindi nasakop ng Persians ang Sparta at nanatili itong isang malayang city-state. Noong 431 BC, nagsimula ang Peloponnesian War sa pagitan ng Sparta at ng Athens. Kung iisipin mo, tila magiging madali lang ang digmaan para sa Spartans, lalo na at sila ang may mas magaling na military force. Pero hindi ito ang nangyari. Oo, gamit ang kanilang malalaking shields at matataas na spears, nadispatcha ng mga Spartans sa mga Athenians sa lupa, pero hindi lang doon nangyari ang labanan. Malakas ang Athens pagdating sa kanilang mga barkong pandigma. Doon naman nila tinalo ang Sparta. Maliban doon, may mga matitibay din silang pader na nagpoprotekta sa kanilang syudad. Sa madaling salita, kung nakapokus ang Spartans sa opensa ng kanilang magagaling na sundalo, nakapokus naman ang Athens sa kanilang depensa. Tumagal ng 27 years ang Peloponnesian War at nagtamo ng mga losses ang magkabilang grupo. Pero sa huli, noong 404 BC, ganap nang natalo ng Sparta ang Athens. Pagkatapos ng Peloponnesian War, ang Sparta ang naging pinakamalakas na city-state sa Greece at mas pinalaki pa nila ang kanilang teritoryo. Tila magandang bagay ang kanilang pagkapanalo, pero mas marami ang masasamang bagay na naidulot nito. Unang-una, sa haba ng tinagal ng gyera, maraming nasawi na Spartan warriors at nagkulang ang puwersa ng kanilang mga sundalo. Pero imbes na magpahinga muna at paramihin ang kanilang puwersa, patuloy lang sa pagpasok sa gyera ang Sparta. Pagkatapos ng kanilang panalo, mas sinigpitan pa nila ang paghawak sa kanilang mga allies at marami ang hindi ito nagustuhan. Masyadong strikto ang pamumuhay ng mga Spartans, kaya marami sa kanilang dating kasama ang nag-alsa o nag-revolt laban sa kanila. Kabilang na dito ang mga Heliots na nag-alsa laban sa Sparta. Nang mas lumaki pa ang kanilang teritoryo, mas nahirapan ng Sparta na i-manage ang kanilang mga Heliots hanggang sa naging kalaban na rin nila ang mga ito. Dahil sa mga labanang ito, mas nagkulang pa ang kanilang mga sundalo. Sa katunayan, ayon sa datos mula sa 9,000 ang population ng Sparta bago mag-Peloponnesian War, umabot ito sa 4,000 na lang. Kaya kahit sila ang pinakamalakas na city-state sa Greece at ang pinuno ng Peloponnesian League, sila pa ang naging minority sa sarili nilang teritoryo. Maliban dyan, nag-iba din ang ugali ng mga Spartan leaders pagkatapos ng Peloponnesian War. Nang mas yumaman pa sila, mas naging focus ang mga pinuno sa pera at kung paano pa mas yumaman ang kanilang mga sarili. Nawala na ang loyalty sa Sparta na inuuna ng dating mga pinuno. Dahil dito, nagkaroon ng malaking gap ang mga mamamayan ng Sparta pagdating sa pera. Sa madaling salita, mas yumaman pa ang mga mayayaman at mas humirap pa ang mga mahihirap. Nagkaroon din ito ng epekto sa pagpaparami sa kanilang mga sundalo, ang pinakaimportanteng bagay para sa mga Spartans. Ito ay dahil mahalagang parte ng agoge na dapat ang mismong mga trainees ang dapat bumili ng kanilang sariling armor. Kaya ngayong marami na ang maghihirap, paano pa makakalagpas sa agoge ang mga walang pambili ng kanilang sariling mga armor? Kahit nung iniba ito ng Sparta, marami pa rin hindi nakakapasok sa military force nila dahil sa hirap ng agoge. Kaya naman, noong naging desperado na itong palakasin at paramihin ang kanilang puwersa,
nagsimula na silang kumuha ng mga recruits na hindi na kailangang dumaan sa napakabrutal na training sa Agoge system. At isa pa ito sa nagpabagsak sa kanila. Noong 375 BC, nakalaban ng Sparta ang Thebes, isa pang city-state sa Greece. Matagal hinawakan ng Sparta ang Thebes bago ito lumakas at humiwalay sa Sparta. Hindi ito natanggap ng mga Spartans kaya sumabak sila sa labanan. Pinamunuan ni Cleombrotus ang puwersa ng Sparta na may 10,000 na mandirigma at 1,000 na cavalry, habang si Epaminondas naman ang namuno sa Thebans na may 7,000 na warriors at 700 na cavalry. Naging kumpiyansa ang Sparta noong una dahil kilala sila sa kanilang lakas sa pakikidigma, pero ginulat sila ng Thebans. Unang-una, hindi napagtanto ni Cleombrotus na kakaiba ang Spartan warriors na dala niya sa gyera ngayon. Karamihan sa kanyang tao ay hindi Spartan warrior na dumaan sa Agoge. Sa katunayan, mula sa 10,000 hoplites niya, 700 lang ang totoong Spartan warrior. Kahit marunong pang makipaglaban ng iba, mas malakas pa rin ang isang buong puwersa na binubuo ng tunay na Spartan warriors. May problema rin sa kanyang cavalry kahit mas madami ito kaysa sa Thebans. Karamihan sa kanila ay Heliots na nirecruit ni Cleombrotus kaya wala silang loyalty sa Sparta. Ang pinuno ng Thebans na si Epaminondas ay isang magaling na military strategist. Marami na siyang labanan na naipanalo at hindi siya nagpasindak sa mga Spartans. Kumpiyansa siya na kaya niyang talunin ang Sparta dahil alam na niya kung ano ang gagawin ng mga ito. Walang iba kundi ang phalanx formation. Sa simula ng labanan, agad na ipinamalas ng Spartans ang kanilang kinatatakutang phalanx formation. May 12 rows ang phalanx ng Sparta at may mga pakpak din ito sa magkabilang banda. Alam ni Epaminondas na mas protektado ang kanang banda ng phalanx kaysa sa kaliwa nito. Kaya naman, mas dinamihan niya ang kanyang puwersa sa kaliwang banda ng labanan at doon rin niya nilagay ang kanyang cavalry. Nang naglaban na ang dalawa, nakuhang masira ng Thebans ang kaliwang banda ng phalanx ng Sparta kung saan pumasok naman ang cavalry sa kabilang banda. Agad namang sumunod ang mga Theban soldiers sa cavalry at di nagtagal ay napaligiran na ng mga Thebans ang Spartans. Maliban dito, inutusan din ni Epaminondas ang kanyang mga sundalo na umatake ng pakaliwa upang mahiwalay ang puwersa ng Sparta. Nang sinubukan ng Sparta na mag-adjust ng posisyon sa labanan, dito naman ipinadala ni Epaminondas ang kanyang pinakamagagaling na sundalo, isang elite group na may 150 soldiers na tinawag na The Sacred Band. Sa gitna ng labanan ay napatay ng Thebans si Cleombrotus at napilitang umatras sa mga Spartans sa labanan hanggang sa tuluyan nilang tinanggap ang kanilang pagkatalo. Ito ang naging unang pagkatalo ng Sparta sa isang malaking digmaan sa loob ng napakaraming taon. At dito nakita ng mga tao na hindi na sila kasing lakas ng dati at kaya na silang talunin. Pagkatapos manalo ni Epaminondas, hindi niya sinakop ang mga tao sa Sparta at sa halip ay pinalaya pa nga niya ang mga Heliots. At dahil mas mahina na ang Spartans, mas naapektuhan pa sila nang nag-alsa na naman ang mga Heliots. Sa mga sumunod na taon, mas sumina pa ang Sparta lalo na at mas bumaba pa ang kanilang populasyon. Mas lumala pa ito nang umupo sa pwesto ang panghuling pinuno ng syudad bilang isang independent na city-state, si Nabis. Malayong-malayo si Nabis sa mga dating pinuno. Ang tanging hangarin lang niya ay ang kanyang pagyaman at hindi ang paglago muli ng dating makapangyarihan na syudad. Opisyal na nawala ang kalayaan ng Sparta pagkatapos ng Laconian War noong 195 BC hanggang sa tuluyan nang nawala ito. Sparta, isa sa pinakakilalang city-state sa kanilang kapanahunan. Mayaman, disiplinado at magaling sa digmaan. Ang kanilang pagbagsak ay isang tunay na paalala na kahit gaano ka man kalakas sa buhay na ito, walang permanente. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.